Ilang taon ka nag-aiha? Tanong ni Aling Kim, isa sa mga may mataas sa posisyon dito sa bahay na pinasukan ko bilang katulong. 25 na ho ako, tugon ko sa tanong ni Aling Kim. Kasalukuyan naman kaming nasa kusina habang nag-aayos sa mga gamit. Ito ang unang araw ko bilang katulong sa bahay na to, kaya hindi ko pa alam kung sino ang aking magiging amo. Si Aling Kim daw kasi ang ina-assign para maghanap ng panibagong katulong. Ang bata mo pa pala, iha. May asawa't anak ka na ba? Muling tanong ni Aling Kim. Napangiti naman ako dahil sa naging tanong nito. Naku, wala nga ho akong boyfriend. Saka isa pa single since birth po ho ako. Birheng Maria pang babaeng to. Natatawa kong tugon kay Aling Kim. Bumahid ang gulat sa mga mata nito, ngunit napawi din naman kagad yon at napalitan ng tawa. Lumipas sa mga araw ko bilang isang katulong sa bahay na to. Ngayon ay ang ikalimang araw ko. 3:00 pa lang na madaling araw ay gising na ako. Hindi ko na kasi magawa pang bumalik sa pagkakataong muli. Bigla naman ako nakaramdam ng uhaw kaya mabilis akong bumangon sa pagkakahiga para pumunta sa kusina upang makakuha na maiinom. Pero halos kumalabog ang dibdib ko nang mahagip ng aking mga mata ang isang anino ng tao na pumasok sa loob ng kusina. Dali-dali akong kumuha ng kung anong pwedeng panghampas dahil hinala ko'y napasukan kami na magnanakaw. Sa pagkakatanda ko'y lahat ng katulong ay mahimbing nang natutulog. Kaya sino ang pumasok sa kusina? Mabagal ang bawat yabag ng aking mga paa papasok sa kusina. Mas lalo naman nagtaasan ng balahibo ko na makita ko ang isang bulto na lalaki na nakatalikod sa akin at naghahalungkat sa madilim na espasyo ng kusina. Sino ka magnanakaw ka? Humanda ka sa akin! Sigaw ko at mabilis na tumakbo papalapit sa magnanakaw at buong persa ko tong hinampas ng walis tambo sa kanyang braso. Damn! Anong magnanakaw pinagsasabi mo? At sino kang babae ka? Sa ating dalawa, ikaw yata magnanakaw. Galit na bigkas ng lalaki sa aking harapan. Halos tumindig ang balahibo ko dahil sa ilalim ng kanyang boses. Kahit madilim sa loob ng kusina at kakaunting liwanag ang pumapasok, naaaninag ng ating mga mata ang isang perpektong mukha ng lalaki. Oo nga, hindi mo ka magnanakaw ang isang to. Napakagwapo. Saad ko sa aking isipan. Kung gayon, sino ka? At anong ginagawa mo rito sa bahay ng amo ko? Buong tapang kong tanong. Oh, so ikaw palang bagong katulong sa bahay na to? Well, I'm your boss lady. Halos malagdag naman ang pangako dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi ko alam na ito pala ang amo ko. Ito rin kasi ang unang beses na nakita ko ang kanyang mukha. Hindi ko akalain na ganito pala kagwapo ang isang to. Seryoso ho ba kayo dyan? Nag-aalinlangan kong tanong. Mukhang malalagot ako ngayon. Kapapasok ko palang bilang katulong, mukhang mawawala na kagad ako ng trabaho. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Seryoso at nakakahindik balahibong sambit ng amo ko. Mabilis naman na naging mga kilos ko. Agad akong lumapit sa lalaking nasa harapan ko at hinawakan ng braso nitong malakas pong nahampas kanina. Ayos lang ho ba kayo, sir? Akala ko kasi magnanakaw kayo. Hindi ko naman ho alam na nandito pala kayo. Marahan ko namang minasahe ang braso nito. Ay, anak kayo ng mga nanay niyo! Gulat na sigaw naman ni Aling Kim nang buhayin nito ang ilaw sa kusina at matagpuan akong nandun kasama ang amo namin. Kayo ho pala yan, Sir Ruel. Teresa, ano naman ang ginagawa mo dyan? Takang tanong ni Aling Kim habang ang mga tingin naman nito ay dumako sa aking kamay na nakahawak sa braso ni Sir Ruel. Mabilis ko namang binitawan ang braso nito dahil baka kung ano naman ang isipin ni Aling Kim. Akala ko po kasi magnanakaw si Sir Ruel, kaya nahampas ko siya ng tambo sa braso kanina. Nakayuko kong pag-amin. Dahil baka ang nasa isip ni Aling Kim ay inaakit ko si Sir Ruel. Ay naku sir, pasensya na ho sa nagawa ni Teresa. Ay siya nga ho pala yung bagong katulong kaya hindi ka pa niya kilala. Nakahinga naman ako ng maluwag nang ipagtanggalo ko ni Aling Kim. Sana hindi ako nito tanggalin sa aking trabaho. Naintindihan ko. Mauna na ako sa inyo. Mabilis naman ako napatingin kay Ruel na magsalita ito. Pero ganoon na lang ang palalaki ng aking mga mata na makita ko ng buo ang kanyang mukha. Hindi ko akalain na mas gwapo pala ito kapag naaanigan ng liwanag. Ikaw, linisin mo ang kwarto ko mamaya bilang parusa mo sa paggampas mo ng tambo sa braso ko.
Nagtama naman ang tingin naming dalawa kaya halos kumalabog ng todo-todo ang dibdib ko. Sunod-sunod naman ako napatango na parang tuta. Kasunod nito ay ang tuluyang pag-alis ni Sir Rowell sa loob ng kusina. Bigla tuloy nawala ang uhaw ko. Laking pasasalamat ko nang hindi ako natanggal sa aking trabaho. Ilang araw na rin pala lumipas simula mangyaring yun sa kusina. Sa ngayon, ay busy at napakarami naming ginagawa dahil in-announce sa amin ni Sir na magkakaroon daw ng party sa susunod na araw. Marami rin pumuntang iba't ibang tao sa bahay, gaya ng mga event organizer upang isaayos ang party. Habang kami naman ay busy sa paglilinis sa mga bedrooms para sa mga bisita. Purong Pilipino ho ba si Sir Rowell? Wala sa sarili kong tanong kay Aling Kim habang nag-aayos kami ng mga bedrooms. Sa pagkakaalam ko, half Australian, half Filipino ata si Sir. Sagot ni Aling Kim sa aking katanungan. Kung gayon, maganda pala talaga ang lahi ni Sir. Pumasok naman bigla sa aking isipan kung ano maaaring maging itsura ng mga anak ni Sir Rowell sa hinaharap. Ang swerte naman pala talaga ng babaeng malalahian ni Sir. Bigla naman ako napailing-iling dahil sa kung ano-anong pumapasok sa aking isipan. Napuno na maiingay na tao at mga disco light ang labas ng bahay sa bandang swimming pool. Dahil doon ang pinakaginanapan ng party. Ang sabi sa akin ni Aling Kim, mga mayayaman daw ang mga taong naroroon dahil isang business party daw ang inihanda ni Sir ngayon. Ngayong gabi naman ay hindi lang basta maid's uniform ang suot namin. Mukhang engrande rin ang aming kasuotan, ngunit mababatid mo pa rin na isa kaming mga katulong. Isa sa mga naging role namin ngayong gabi ay tagahatid ng mga inumin para sa mga bisita. Taga-asikaso sa kanila kung ano man ang kanilang kailangan. Masyadong nakakaduling ang neon lights na pabago-bago ang kulay na sumusunod sa beat ng kanta. Labis-labis naman ako nag-iingat na hindi matapilok o matisod dahil ayoko mapahiya sa napakaraming tao na to. Isa pa mayayaman at may mga hindi pangkaraniwang tao ang mga to. Pero kahit na anong ingat ang gawin ko ay hindi talaga maaasahan ng bigla ang trahedya mangyari. Sa kalagitnaan kasi ng kasiyahan habang daladala ko ang mga wine ng bisita, ay hindi sinasadyang matisod ako habang naglalakad. Hindi ko gaanong naaninagandaan. Naku, pasensya na po, Sir. Anong ginawa mo? Malakas sa sigaw ni Sir Rowell na halos ikabasag naman ang eardrums ko. Hindi ko akalain sa dinami-rami ng mga tao sa loob ng party, ay siya pa ang matatapunan ko ng wine sa damit. Mabilis naman nakuha ni Sir ang atensyon ng mga tao sa paligid. Kasabay nun ay ang pagtigil ng tugtog at ang nakakaduling na ilaw. Tila bumalik sa normal ang lahat, ngunit ang kanilang mga tingin ay sa akin nakatuon. Pasensya na po, Sir. Hindi ko ho sinasad. Sa muling pagkakataon, hindi ko na naman muli natapos kung ano ang aking sasabihin. Tignan mo kung anong ginawa mo sa damit ko. Dahil dyan sa kalampahan mo, nadumihan ang mamahalin kong suot. Galit na sigaw ni Sir Rowell. Hindi ko naman maiwasan na manginig sa takot dahil sa aura na ibinibigay ni Sir. Unti-unti ko namang narinig ang bulungan sa paligid, dahilan upang mas lalo ako manliit sa aking sarili. Anong ginawa mo sa damit ng babe ko? Napakalampa mo naman ang dapat sa'yo pinaparusahan. Isang sexy at magandang babae naman ang biglang sumulpot sa tabi ni Sir Rowell. Unang tingin pa lang ay mahahalata ko na ibang ugali ng babaeng to. Mataray ang kanyang mga tingin sa akin at halos manlaki ang mga mata ko nang bigla niya akong itulak sa swimming pool. Nabalot naman ang lamig ang katawan ko pero agad ding nawala ang lamig dahil sa malakas na tawanan sa paligid. Hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko kaya dahan-dahan namang lumandas ang luha sa aking mga mata. Yan ang nababagay sa'yo! Sigaw ng babaeng tumulak sa akin. Ngayon ay para na itong linta na nakapulupot sa braso ni Sir. Habang wala namang kaemo-emosyon nakatingin si Sir Rowell sa akin. Pero alam kong may kakaiba sa kanya mga tingin. Nagawa ko makaahon mula sa tubig ngunit hindi mawawala ang tingin ng mga tao sa akin. Wala na naman na sina Sir Rowell dahil panigurado na nagpapalit na ito ng damit. Maluha-luha naman akong tumakbo papasok sa loob ng bahay habang parang basang sisiw na naulanan. Oh, bakit naman basang-basa ka? Ano nangyari sa'yo? Alala at takang tanong ni Aling Kim na makita akong basang-basa. Pilit naman ako napangiti bago sumagot. Nahulog ho kasi ako sa pool. Hindi ko nakita ang dinadaanan ko. Pilit naman akong tumawa para itago ang tunay kong emosyon. Dalian mo, magbihis ka na.
Sa taas ka na muna magbihis. May tao ba sa banyo nating makakatulong? Wala rin naman tao sa banyo sa taas. Tumango naman ako sa imporma ni Aling Kim sa akin. Kumuha muna ako ng mga damit na pamalit bago ako nagtungo sa taas. Wala ngang katao-tao kaya mabilis ako nagbihis sa loob ng banyo. Pero akmang lalabas na ako ng banyo na makarinig ako ng paparating na tao. Mabilis ako nagtago sa loob ng isang cubicle sa loob ng banyo upang hindi ako makita. Ang sarap mo, Ruel. Ganyan nga. Halos mapatakip naman ako sa aking bibig na marinig ko ang malalakas na ungol mula sa babaeng tumulak sa akin kanina. Nandito ako ngayon sa loob ng banyo kasama si Sir Ruel at gumagawa ang dalawang ito ng milagro. Ang galing mo, Desi. Malapit na ako. Halos tumagaktak na ang pawis ko sa noo dahil sa mga naririnig kay Sir Ruel. Gusto mo bang maligo kasama ko? Tanong ni Desi kay Sir Ruel kaya halos malaki ang aking mga mata. Kasabay noon ay ang labis-labis sa pagkabog ng aking dibdib. Hindi pwedeng maligo sila dahil malalaman nilang nandito ako sa loob ng banyo kasama nila. Dali na, Ruel. Samahan mo akong maligo. Nanginginig naman ang katawan ko sa nerbiyos nang unti-unting lumalapit silang dalawa sa kinaroroonan ko. Napapikit na lang ako kung sakali mang mabuking ako na nandito sa loob. May mga bisita pa ako sa baba, Desi. Hindi kita magagawang samahan. Pagtanggi ni Sir, kaya halos mabuhayan ako ng loob. Ilang minuto naman ang lumipas nang mapansin kong tahimik ng loob ng banyo. Marahan akong sumilip sa kung naroroon pa sila. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ko nang makumpirma na wala ng tao sa loob ng banyo. Ay, akala ko mabubuking na ako doon . Saad ko sa aking sarili at lumapit sa lababo para maghugas ng kamay. Ngunit isang bagay naman na nakakuha ng aking atensyon. Isa yung kulay puting malalabo na may lamang parang glue sa loob. Mababatid kong ito yata yung kondom na ginamit kanina ni Sir Ruel habang nakikipagtalik kay Desi. Mukhang nakalimutan yata ng mga ito na itapon ng ginamit na proteksyon. Hindi ko na sana ito papansinin, ngunit isang nakakalukong bagay naman ang pumasok sa loob ng aking isipan. Wala sa sariling kinuha ko ang kondom ni Sir Ruel at pumasok muli sa loob ng shower room. Tinanggal ko ang pang-ibabang saplot ko at sinubukang ipasok yon. Nakakadiri man ang aking ginawa. Masaya naman ako pagkatapos. Lumabas na ako ng banyo na may malaking ngiti sa labi. Teresa, pinapatawag ka raw ni Sir Ruel sa office niya. Imporma ni Aling Kim sa akin. Katatapos lang ng party kagabi kaya ngayong umaga ay alam ko na kung ano ang dahilan kung bakit ako pinapatawag ni Sir Ruel sa kanyang opisina. Sige ho, Aling Kim, pupunta na ho ako. Mabilis naman akong kumilos para baybayin ang daan papunta sa lugar kung nasaan ang opisina ni Sir Ruel. Handa na naman ako sa kung ano ang sasabihin ni Sir dahil sa nangyari kagabi. You're fired, Teresa. Tanggal ka na sa trabaho mo. Ito ang sahod mo, makakalis ka na. Unang bunga ni Sir Ruel pagkapasok ko pa lang sa loob ng opisina nito. Wala naman ako ibang naging reaksyon dahil alam kong ito talaga ang sasabihin ng amo ko. Salamat, Sir Ruel. Huling salitang kumawala sa aking labi nang tanggapin ko ang kauna-unahan at huling sweldo ko. Agad din naman akong umalis sa loob ng opisina at nag-impake ng aking mga gamit. Para sa aking pag-alis. Nagpaalam naman muna ako sa mga kasamaan ko sa bahay na katulong. Takantaka pa si Aling Kim kung bakit ako tinanggal sa trabaho, ngunit hindi na ako nagsalita pa. Grabe naman palang ginawa sa'yo ng amo mo na yan. Ang kapal na mukha niyang ipahiya ka sa harapan ng maraming tao. Dapat talaga na pinaalis ka na sa trabaho mo dahil baka sa susunod, ibang pamamahiya ang gawin sa'yo ng amo mo. Kulang na lang ay ang umusok ang ilong ni Mama dahil sa sobrang galit. Ayos lang yun, Ma. Maghahanap na lang din ako ng ibang trabaho. Marahan ko namang inihiga ang aking katawan sa malambot na sofa na bigay ng kapitbahay namin. O siya, aalis na muna ako at may labahin pa ako kay na Aling Neri. Paalam ni Mama, ngunit hindi na ako tumugon pa. Sinubukan ko naman muling maghanap ng trabaho, ngunit mukhang madamot yata ang panahon ngayon dahil hindi man lang ako matanggap-tanggap sa mga pinapasukan ko. Lumipas ang isang buwan, wala pa rin ako mahanap na trabaho. Nakatenga lang ako sa bahay at walang ginagawa. Nak, ikaw munang bahala sa bahay ha. May ulam sa kusina, kumain ka na lang kapag gusto mo. May labahan lang ulit ako. Dinig kong sambit ni Mama. 50 plus na si Mama pero malakas pa rin naman ang pangangatawan nito. Mukhang ang 40 plus pa lang si Mama.
Habang si Papa naman ay wala na. Mahigit 1 buwan na akong palamunin dito sa bahay. Nakakahiya naman kay Mama bilang anak niya. Dapat si Mama ang sinusustentuhan ko at hindi si Mama ang sumusustento sa akin. Nanlalambot ang buong katawan na naglakad ako papunta sa kusina para kumain. Pagpunta ko sa kusina, nakita kong isang mangkok na may takip. Pagbukas ko nyon, ay bumungad sa akin ng pang-amoy, ang amoy ng corned beef. Kaya dari-dari akong tumakbo papalapit sa lababo para magsuka. Bakit naman ganoon ang amoy ng nilutong corned beef ni Mama? Panista yata yun eh. Bigla tuloy ako nawala ng ganang kumain. Dagdag mo pa ang hilong nararamdaman ko. Lumipas ang ilan pang mga linggo, doon ko lang napansin na parang hindi na normal ang mga nararamdaman kong pagsusuka kada umaga at ang pagkahilo. Napakarami ko rin gustong kainin at higit sa lahat, ilang linggo na rin akong hindi pa nagkakaroon. Anak, umamin ka nga sa akin. Buntis ka ba? Halos malaglag naman ang pangako dahil sa biglaan tanong ni Mama. Napapansin ko kasi nitong mga nakarang araw yung mga pagbabago sa katawan mo. Pati yung mga sintomas ng taong buntis ay kitang-kita ko sa'yo. Sabihin mo nga lang, makumpirma ko. Buntis ka ba? Opo, Ma. Sagot ko sa tanong ni Mama na hindi makatingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Noong nakaraang araw ay sinubukan kong gumamit ng PT at positive ang naging resulta. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. Hindi ko akalaing mabubuntis ako dahil sa kagagahan kong ginawa. Sino naman ang ama ng batang yan? Seryosong tanong ni Mama na hindi ko magawa-gawang masagot. Ilang minuto ako natahimik, kaya napansin ni Mama na ayokong sagutin ang kanyang tanong, kaya binago niya. Paano mo bubuhayin ang batang yan? Wala kang ang trabaho. Napakagatlabi naman ako dahil sa sinabi ni Mama. Tahimik lang naman ako nakaupo habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Hindi ko sinabi kay Ruel ang tungkol sa anak namin dahil panigurado na hindi ito maniniwala. At sasabihin gusto ko lang ipaako sa kanyang anak ng ibang lalaki. Birhen pa ako, ngunit heto ko ngayon, may anak na. 5 taon ko naman na nagawang itaguyod ang anak ko na mag-isa. Habang ang kanyang amay walang kamalay-malay na nagkaroon na siya ng anak sa akin. Sa loob ng 3 taon, para sustentuhan ang pangangailangan ng anak ko, muli naman ako namasukan bilang kasambahay sa bahay ng mag-asawang Kilaw. Parehas may kaedara na mag-asawa at may isang anak. Ngunit bihira at busy daw ang kanilang anak. Si Mama naman ang nag-aalaga kay Kevin kapag may pasok ako. Tumigil na rin si Mama sa paglalabandera at ako na ang tumutustos sa kanyang mga pangangailangan. Magandang umaga, Teresa. Malaki ang ngiting bati sa akin ni Mrs. Kilaw, ang amo kong babae. Magandang umaga rin ho, Ma'am Ana. Mukhang magandang umaga natin ngayon ah. Ano meron? Nakangiti ko ring saad. Wala naman. Nais lamang kitang imbitahan sa aking ika-65 birthday party. Kung maaari ay dalhin mo ang anak mo. Gusto kong makita ang anak mo. Hindi ko pa nakikita ang batang yun eh. At sanay hindi ka mawala sa aking espesyal na araw. Magtatampo talaga ako sa'yo kapag hindi ka pumunta ng anak mo. Mahabang alintana ni Ma'am Ana. Bigla namang bumalik sa aking isipan ang mga nangyari sa akin noon. Makakaasa po kayo, nandun ako sa araw mismo ng kaarawan niyo. Sisiguraduhin ko na present kami ng anak ko. Paninigurado ko kay Ma'am Ana. Hindi naman maiwasan nito ang mapangiti dahil sa aking tugon. Excited na tuloy ako makita ang anak mo. Hanggang ngayon kasi ay wala pa akong apo. Ewan ko ba sa anak kong yon? Hindi ko alam kung may balak pa ba akong bigyan ng apo. Ay siya, mauna na kami sa'yo ni Gerald. Paalam ni Ma'am Ana bago tuluyang umalis kasama ang kanyang asawa na si Sir Gerald. Isang bagay lang talagang masasabi ko sa mga amo ko. Napakaswerte ko na maging amo sila. Hindi katulad ni Ruel na napakasama ng ugali. Tinapos ko naman agad ang mga gawain ko sa loob ng bahay para may oras pa ako sa anak ko mamaya pagka-uwi ko. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko magawa-gawang kalimutan si Ruel. Ano pa ba naman kapag nakikita ko si Kevin na anak ko'y bumabalik lahat ng alaala ni Ruel. Sa dinami-rami na mukha, bakit kamukhang kamukha pa ni Ruel ang anak ko? Hindi ko tuloy magawa-gawang itanggi na si Ruel ang ama ng anak ko. Hindi na kailangan ng DNA test para patunayan. Mama, saan tayo pupunta? Inosenteng tanong ng anak ko. Pupunta tayo sa birthday ng amo ni Mama. Sagot ko kay Kevin kahit ang mukhang hindi na unawaan ni Kevin ang sagot ko. Hindi na rin naman ako ng problema sa susuotin namin ni Kevin dahil si Ma'am Ana na mismo ang nag-provide ng aming susuotin.
Napakagwapo naman ng anak ko dahil sa suot nitong mini tuxedo, may red na ribbon pa ito sa kanyang leeg. Habang ako, naka-fitted na dress, halos bumakat ng hubog ng aking katawan. Mabuti na lang at bumalik ang hubog ng katawan ko matapos manganak. Nagsimula na ang party nang dumating kami. Nagmamadali naman kaming pumasok ni Kevin sa loob. Hindi ko akalain na marami palang taong imbitado sa kaarawan ni Ma'am Teresa. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nakita ko agad si Ma'am Teresa na malaki ang ngiti habang nakaupo sa kanyang trono. Kausap ang iba't ibang tao. Nahiya naman akong lumapit kaya napagpasyan kong mamaya na lang ito lapitan. Kevin, dito ka lang muna sa labas ng banyo ha. Saglit lang si Mama. Naiihi lang talaga ako eh. Bilin ko kay Kevin bago pumasok sa loob ng banyo para umihi. Mabilis din naman ako natapos dahil baka biglang mawala si Kevin sa labas. Pero ganoon na lang ang pagkabalisa ko nang matagpuan ng anak ko na wala sa kanyang pwesto nang iwanan ko ito. Kevin? Tawag ko sa pangalan ng anak ko habang nililibot ang paningin sa paligid. Hanggang sa nakaabot ako sa likuran ng bahay kung saan nagaganap ang pool party. Kev! Isang babae naman ang biglang bumunggo sa akin kaya muntik na ako matumba sa pool. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Maarting sigaw ng babae pero ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makilala ko ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Si Desi. Ang babaeng tumulak sa akin sa swimming pool noon. Mahigpit ko namang naikuyom ang aking kamao. Ako pa talagang hindi tumitingin sa dinadaanan? Ikaw tong bulag sa ating dalawa? Buong tapang kong sigaw sa mukha nito dahilan para makuha namin ang atensyon ng mga tao. Look who's here! At ano naman ang ginagawa ng lampang katulong sa lugar na to? Mapang-asar naman na saad ni Desi habang nakangisi. Malakas naman ako natawa sa kanyang sinabi. Hindi ako papayag na mapahiya na namang muli. Simula nang mapunta sa akin si Kevin, nagawa ko ng lumaban para sa anak ko. Well, hindi ako nandito para pag-aksayahan ka ng panahon. Hindi ko kailangan ng pampalipas oras ngayon. Kaya pwede ba? Tumabi ka sa daan at napakalaki mong harang. Wala sa oras ko ngayon na makipag-away. Ang nasa isip ko ay ang mahanap ang anak ko si Kevin. Pero akma na sana akong aalis nang biglang may humila ng aking buhok dahilan para hindi ako makaalis. At saan ka naman pupunta? Ang kapal ang mukha mong talikuran ako. Isa ka lang namang kato. Hindi ko nagawang patapusin si Desi sa pagsasalita nang malakas ko itong sampalin sa kanyang pisngi. Ano namang paki mo kung isa akong katulong? At least, hindi katulad mong malandi. Nanggigigil kong sigaw habang nakahawak naman ito sa kanyang sariling pisngi. Sino ka para sampalin at sabihin akong Malakas na humagulpit namang muli sa pisngi nito ang palad ko, dahilan upang mamula ang kanyang mukha. Natawa naman ako dahil sa itsura nitong galit na galit. Akma sana ako nitong sasampalin pabalik na mabilis ko itong sinipa dahilan para mahulog ito sa swimming pool. Ayan, yan ang higanti ko sa'yo dahil sa ginawa mong pagtulak mo nun sa akin. Nakangisi kong sambit. Hindi ko akalain na ganito pala ang pakiramdam na makapaghiganti. Ano nangyayari dito? Sigaw ng isang barito ng boses na pamilyar sa akin. Ruel, anong ginagawa ng lalaki yan sa party na to? Mabilis naman nagsitabihan ng mga taong nanonood lang sa amin. Babe, mabuti na lang at dumating ka para iligtas ako. Yung babaeng yan ang may kagagawa nito. Sumbong ni Desi kay Ruel. Bumahid naman ng gulat sa mukha ni Ruel na makita ang dati niyang katulong na ipinahiya niya noon. Anong ginagawa mong babae ka sa lugar na to? Base sa suot mo mukhang hindi ka lang basta-basta nakapasok sa lugar na to. Nakahanap ka ba na lalaki mahuhututan mo ng pera kaya nakapasok ka sa party na to? Pagyak naman ako natawa dahil sa sinabi ni Ruel. Sino ba sinasabihan mo ako? O yung babae sa tabihan mo? Sarkasmo kong saad sa harapan nilang dalawa. Kinuha ko naman ng isang wine glass sa aking tabihan at uminom doon. Walang hiya kang babae ka? Akman na sana akong susuguri ni Desi na mabilis kong isinaboy ang wine sa mukha mismo niya. Hindi ako nagpunta sa lugar na to para mapahiya lang ulit. At hindi ko hahayaang mangyari ulit ang ginawa niyo sa akin ng pamamahiya. Seryoso kong idineklara sa kanilang harapan. You're not welcome in this party, Teresa. Get out kung ayaw mong mga guard pa mismo mong kumalagkat sa'yo palabas ang party na to. Hindi naman ako nagpatinag sa mga sinabi ni Ruel.
Magsasalita na sana ako nang biglang may pumutol sa aking mga sasabihin. At anong karapatan mong paalisin ang aking espesyal na bisita? Dumako ang tingin ko kay Ma'am Ana nang bigla itong dumating, pero hindi roon napunta ang aking pansin kundi sa batang kasama nito. Si Kevin, ang anak ko. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko dahil paniguradong makikita ni Ruel ang anak niyan si Kevin. Ma, ikaw ang nag-imbita sa babaeng to. Tignan mo nga kung anong ginawa niya sa Papa? Halos malaglagang pang ako dahil sa biglaan sigaw ni Kevin habang nakaduro sa ama nitong si Ruel. Pero hindi lang yan ang mas lalong nagpagulo ng aking isipan. Isa pa sa mga nagpa-stress sa akin ay ang tawag ni Ruel kay Ma'am Ana. Dahil tinawag nitong ma si Ma'am Ana. Teka, bakit kamukha mong batang ni Ruel at bakit kanya tinawag na Papa? May anak ka na pala? Niloko mo ko? Naiiyak na sigaw ni Desi sa harapan ni Ruel at mabilis na tumakbo palis sa lugar habang ako hindi makagalaw. Hindi naman sinubukang habulin ni Ruel si Desi dahil gaya ko, hindi rin ito gumagalaw. Kanino ang batang yan? Puno ng pagtatakang tanong ni Ruel sa ina nitong si Ma'am Ana. Pero imbes na sagutin ni Ma'am Ana ang tanong ng anak, napunta sa akin kinatatayuan ng tingin ni Ma'am Ana. Teresa at Ruel, sumunod kayong dalawa sa akin. Marami tayong dapat pag-usapan. Lalo ka na Teresa. Marami kang dapat ipaliwanag sa aming lahat. Seryosong deklara ni Ma'am Ana, kaya labis-labis ang kabok na nararamdaman ko sa aking dibdib. Para naman kaming mga high school students na pinatawag sa guidance office. Marahan ako napakagatlabi habang tinatahak ang daan na pinaroroonan ni Ma'am Ana. Sa kanang bahagi naman ito ay ang anak ko. Hindi ko alam kung paano napunta si Kevin sa kamay ni Ma'am Ana. Paniguradong alam na ni Ma'am Ana na anak ko ang batang kasama niya. Kung gayon base sa nangyari kanina ay ina ni Ruel si Ma'am Ana. Sa madaling salita, apo ni Ma'am Ana ang anak ko. Sino ang batang yan, Teresa? Bakit kamukha ko siya? Pabulong na tanong ni Ruel. Ang boses nito ay may halong lalim at pagtataka. Hindi ko naman sinagot ang tanong ni Ruel dahil mas lalo lang lumalala ang kamang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan namin. Pero pakiramdam ko pa lang ay hindi na ito magiging maganda. Maupo kayong dalawa. Utos ni Ma'am Ana na makarating kami sa isang silid na mukhang opisina. Magkaharap naman kaming umupo ni Ruel sa sofa na walang kahit na anong imik. Ano bang dapat ating pag-usapan, Ma? At sino ba talagang batang yan? Punong-puno na pagtataka ni Ruel. Pinaupo naman ni Ma'am Ana si Ruel sa kanyang kinauupuan. Isang papel ang kinuha ni Ma'am Ana na nakapatong sa ibabaw ng kanyang lamesa at dinala yun sa lamesang babasagin na nasa harapan naming dalawa ni Ruel. Para sa ikabubuti ng apo, kailangan yung pirma ng papel na yan. Ayoko lumaki ang apo ko na walang buong pamilya. At sa ayaw at gusto nyo, kailangan yung pirma ng papel na yan. Utos ni Ma'am Ana habang puno ng awtoridad ang boses nito. Ano nga, pinagsasabi mong apo? Wala naman akong anak. Isa pa, para saan bang papel na to? Tahimik lang naman ako nakikinig sa mga reklamo ni Ruel. Habang ako, napapakagatlabi na lang. Mama, galit po ba sa akin si Papa? Muntik pa akong magulat nang biglang sumulpot si Kevin sa akin tabihan. Nang tignan ko ito, puno ng bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Saglit pa itong sumilay sa kanyang ama bago muling ibinirik sa akin ang tingin. Anong ibig sabihin nito? Anak mong batang yan, Teresa. Pero bakit kamukha ko? Imposibleng, maging akong ama niyan. Alam kong alam mo na, miski isang beses, wala nangyari sa ating dalawa. Bigla tuloy ako napaisip kung paano ko sasabihin sa kanila kung paano nabuo si Kevin. What do you mean by that, Rowell? Paano wala nangyari sa inyo pero kamukha mo ang batang to? Ipaliwanag mo nga sa amin na malinaw, Teresa. Ano ba talagang katotohanan? Dahil dama ko ang lukso ng dugo sa batang to. Ngayon ay napapagitnaan naman ako na mag-ina. At hindi alam kung paano sisimulan ang nangyari. Totoo po yun. Si Ruel nga ang ama ng anak ko. Pero gaya ho ng sabi ni Ruel, kailanman walang nangyari sa amin. Pero ginamit ko ho yung ginamit niyang kondom. Kaya ho ako nabuntes. Alam kong pulang-pula na ang mukha ko dahil sa kahihiyang nararamdaman dahil sa pag-amin sa ginawa ko. Is that your way how to get pregnant? E di sana sinabihan mo na lang ako na galawin ka para buntisin ka.
It's my pleasure to make you scream in pleasure. Puno ng ngisi ang mukha ni Ruel habang ang mga mata nitong makahulugang nakatingin sa aking gawi. Tumahimik ka nga, Ruel. Ilugar mo ang kamanyakan mo. Nalilimutan mo yatang nandito ang apo ko. Galit saway ni Ma'am Ana sa anak nitong si Ruel. Hindi ko naman maiwasan ng mapangiti, pero mabilis din namang naglaho yun. Hi, kiddo. Dito ka kay Papa. Tawag ni Ruel sa anak ko, pero bakit kakaibang pakiramdaman naman ng puso ko? Iba ang tibok ng puso ko nang tawaging kiddo ni Ruel ang anak namin. Buong akala ko'y itatakwil niya kami at hindi tatanggapin, pero ngayon, bakit ganito ang nangyayari sobrang layo sa inaasahan ko? Pero paano kung may ibang plano pala si Ruel? Planong kuhanin ang anak ko sa poder ko. Hindi ko hinayaang magkalapit si Kevin kay Ruel. Mahigpit kong hinawakan ang kamay nito. Kaya kitang-kita ko ang pagtataka ni Kevin dahil hindi ko siya binibitawan. Mukhang maayos na naman ang lahat. Ang kailangan nyo na lang gawin ay ang pirmahan ng marriage contract na yan na nasa lamesa. Halos manlaki ang mga mata ko nang banggitin ni Ma'am Ana ang salitang marriage contract. Anong ibig sabihin nito? Hindi ako papayag na makasal at matali sa lalaking yan. Pero Ma'am Ana, don't call me Ma'am Ana. Hindi ka na magtatrabaho sa bahay. You're fired. Mama na ang itawag mo sa akin. Kaya sign the contract para ma-record ang kasal niyo at magiging Mrs. Kilaw ka na rin. Ngiting-ngiti naman si Ma'am Ana habang nakatingin sa akin. Hindi ko magawang tawagin itong mama dahil mas nasanay ako sa Ma'am Ana. Mukhang matatali ka na sa akin habang buhay, Mrs. Teresa Kilaw. Halos malaglag ang pangako nang kuhanin ni Ruel ang marriage contract at walang seremonyang pinirmahan yon. No, hindi ko pipirmahan ng papel na yan, Ma'am Ana. Sorry, hindi ko kaya makasamang anak niyo. Porsigido at buong tapang kong sambit. Kung gayon, madali akong kausap, Teresa. Ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng kompletong pamilya ang apo ko. Pero kung yan ang desisyon mo, mapipilitan kaming kuhanin ang karapatan ng bata at ilipat sa amin. Napailing-iling ako sa sinabi ni Ma'am Ana. Kukuhanin nila sa akin ang anak ko, hindi ako papayag na mawalay sa akin si Kevin. Pirmahan mong kontrata na yan at hindi mangyayari ang sinabi ni Mama. Isa pa, hindi mo na kailangang magtrabaho dahil ako na ang susuporta sa pangangailangan niyo mag-ina ko. Halos mag-echo sa utak ko ang katagang sinabi ni Ruel na mag-ina ko. Ayokong matali kay Ruel pero mas lalong ayoko na mawalay sa anak ko. Huminga ko ng malalim at walang magawa kundi ang pirmahan ng papel ng sapilitan. Matapos ang pirmahan na naganap, bumalik naman sa dati ang lahat na parang wala nangyari. Anong oras na rin natapos ang party? Si Ruel na rin ang nagboluntaryong ihatid kami pa uwi, para daw malaman niya kung saan kami susunduin kapag kailangan na namin lumipat ng bahay. Mama, aalis na po tayo. Saan po tayo pupunta? Inosenteng tanong ni Kevin habang pinapanood ako magtupi ng mga damit namin. Inaayos ko na kasi ang mga gamit na dadalhin namin dahil maya-maya ay dadating na si Ruel para sunduin kami. Pupunta na tayo sa bahay ni Papa, kaya makakasama mo na siya. Mabilis naman ako mawala ang malaking ngiti sa mga labi ni Kevin dahil sa aking mga sinabi. Pero bago kami umalis sa bahay na to, sinigurado ko muna na kasama si Mama. Matandaan si Mama. Ayoko naman na iwan na lang ito mag-isa sa bahay na to. Ilang oras pa ang lumipas nang matapos ako mag-ayos, dumating na rin naman ang truck na magdadala ng aming mga gamit sa bahay ni Ruel. Papa! Tawag ni Kevin sa kanyang ama at mabilis na tumakbo papalapit dito at mabilis na yumakap. Buhat-buhat naman ni Ruel si Kevin na lumapit sa akin. Magandang araw ho, Ma. Bati ni Ruel kay Mama bago nagmano. Hindi ko naman maintindihan ang mga kilos na ipinapakita ni Ruel. Ngiti lang naman na naging tugon ni Mama bago natutok sa akin ang atensyon ni Ruel. Tara na, marami pa tayong ayusin sa bahay natin. Paanyaya ni Ruel. Pero mas lalong tumuo ng atensyon ko nang banggitin nito ang salitang bahay namin. Bakit pa biglang ganito ang kinikilos si Ruel? Hindi ako sanay at mas lalong nagpapakaba sa akin. Sabay-sabay naman kami sumakay ng kotse na dala ni Ruel. Nang dumating kami sa bahay, kumain muna kami bago namin isinaayos ang aming mga gamit. Nagulat pa si Aling Kim nang muli ako nitong nakita. Hindi rin inaasahan ang nangyari. Kasal na tayo. Dapat lang na sa isang kwarto na tayo matulog, hindi ba? Mapang-asar na saan ni Ruel kaya inirapan ko lang ito.
Kaming dalawa lang ngayon sa ikalawang palapag dahil nasa baba si na Mama at Kevin. Ano ba, Ruel? Ibaba mo nga ako! Pagpupumiglas ko nang bigla akong buhatin ni Ruel at naglakad papasok sa kanyang kwarto. Pagpasok namin sa loob ay doon ko lang napansin na nandoon lahat ng aking mga gamit. Akala ko ay nagbibiro lang siya kanina sa sinabi niya. Ano bang gagawin mo sa akin? Bitawan mo nga ako! Pinagahampas ko naman si Ruel upang makaalis sa kanyang pagkakabuhat. Marahan naman akong inihiga ni Ruel sa kama habang dahan-dahan siyang pumapatong sa aking ibabaw. Hindi ko maintindihan pero para akong malalagutan ng hininga sa sobrang sapit ng mukha at katawan ni Ruel sa akin. Sobrang lakas din ang kalabog ng aking dibdib. Di ba, ang mga bagong mag-asawa nag-honeymoon? Kagat-labi pa si Ruel habang nasa ibabaw ko. Buong pwersa ko itong itinulak pero parang bigla ako nanlambot. Ano ba, lumayo ka nga sa akin! Pagtatabuyan ko kay Ruel. Mahina naman itong natawa kaya mas lalo ako nainis sa kanya. Gusto mo bang samahan ng maligo? May halong ngisi naman ang labi ni Ruel nang sabihin ng katagang yon. Bastos! Sigaw ko. Kasabay nun ang pag-alis ni Ruel sa aking ibabaw at nagtungo ng banyo para maligo. Naiwan naman ako nakanganga at parang kinakapos ng paghinga. Napahawak din ako sa aking dibdib dahil sa sobrang lakas at bilis ng tibok nun para kung aatakihin sa puso nang wala sa oras. Isang buwan na lumipas nang tumira kami rito sa bahay ni Ruel. Isang buwan na rin simula nang pirmahan ko ang marriage contract. Ngayon, isang buwan na rin kami mag-asawa ni Ruel. Habang ang lalaking yon, bigla talaga nagbago ang pakikitungo sa akin. Minsan ngayon natatakot na ako dahil baka nasasaniban na ng masamang engkanto. Hindi ako sanay sa lalaking maalaga, sweet at maalalahanin. Ang alam ko kasing ugali ni Ruel ay mayabang at ignorante. No, hindi ako papayag na magtrabaho ka, Teresa. Mananatili ka sa bahay na to habang inaalagaan ang anak natin. May diing pagkakasabi ni Ruel na sabihin kung gusto kong maghanap ng mapapasukan trabaho. Ayoko namang maging palamunin na lang kami ni Ruel. Hindi naman pwedeng sa kanya na lang kami umasa sa lahat-lahat. Wala sa balak namin ang abusuhin ang kayamanan ni Ruel. Magtatrabaho ako sa ayaw at sa gusto mo. Isa pa nandiyan naman si Mama para alagaan at bantayan si Kevin. At saka ayoko umasa sa pera mo, no? Hindi naman tayo totoong mag-asawa. Kasal lang tayo sa papel na sapilitan kong pinirmahan. Bigla namang nandilim ang mukha ni Ruel at nagtatagis ang baga na nakatingin sa aking gawin. Asawa pa rin kita, Teresa. Halos manindik naman ang balahibo ko kay Ruel. Pero kung gusto mo talaga magtrabaho, papayagan kita. Pero sa isang kondisyon. Nangunot naman ako sa isang kondisyon ni Ruel. At ano naman ang kondisyon na yun? Takang tanong ko. Sa loob ng kumpanya ko lang pwede kang magtrabaho. Wala nang iba. Natawa naman ako kay Ruel. Nagbibiro ka ba? Paano naman ako makakapasok sa kumpanya mo kung hindi ako tapos ng kurso sa college? Isa pa, wala nga akong alam sa mga kumpanya-kumpanya na yan. Ngumisi naman sa akin si Ruel. Well, nakakalimutan mo yata. Ako may-ari ng kumpanyang yon. Pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Isa pa, hindi naman ganun kabigat ang mga magiging trabaho mo. Magtatrabaho ka lang naman bilang sekretary ako. Ngayon pa lang, pasok ka na. Bukas ang simula ng trabaho mo. Magsasalita pa sana ako nang iwanan ako ni Ruel. Napaisip tuloy ako kung ano-ano ang magagawin ko. Kinabukasan, maaga ako nagising gaya ng sabi ni Ruel, ito ang unang araw ko. Nagpaalam muna ako kay na Mama at Kevin bago tuluyang umalis kasama si Ruel. Kinakabahan naman ako dahil wala akong alam sa pagiging sekretarya. Ang sabi naman sa akin ni Ruel ay may mag-guide sa akin para malaman kung ano talaga ang gagawin ko. Hindi naman pala ganoong kahirap ang mga ginagawa ng mga sekretarya o dahil hindi ko gano'ng kabigat ang mga binibigay sa aking trabaho ni Ruel. Buong maghapon lang yata ako nakaupo sa upuan habang nakatapat sa monitor. Napag-alaman ko ring walang nakakalam sa kumpanya na kasal kaming dalawa ni Ruel. Ang alam lang nila ay ako ang bagong sekretarya. Hindi rin naman ako mapakali sa aking kinauupuan dahil naiilang ako sa mga tingin ni Ruel sa loob ng kanyang opisina. Gayong nasa labas ako ng kanyang opisina, ay kitang-kita nito kung anong ginagawa ko dahil transparent sa salamin lang ang bakod sa pagitan naming dalawa. Hey miss, nandito ba si Ruel? Wait, anong ginagawa mong babae ka dito? Pareho naman kaming nagulat ni Desi nang muli kami magkita. Ano naman kayang ginagawa ng babaeng to dito at bakit niya hinahanap si Ruel?
Tinignan ko pa mula ulo hanggang pa si Desi bago nagtaas ng kilay. Dito ako nagtatrabaho. Simple kong sagot sa kanya. Nagbibiro ka ba? Ikaw? Paano ka naman makakapasok sa kumpanyang to kung isa ka lang namang katulong? Natatawang pangaasar ni Desi sa akin kaya hindi ko maiwasan na mainis. Maganda ka sana kaso makitid naman yung utak mo. Puro kasi kalandian ng laman. Nakikita mo na nagtatrabaho ako sa harapan mo, sasabihin mong imposible ako makapasok sa kumpanyang to? Eh nandito na nga ako. Puno ng sarkasmo kung saad at napairap sa hangin. Hindi naman makapaniwala si Desi sa ginawa ko. Anong ginagawa mo dito? Sabay naman kaming napalingon ni Desi sa lalaki nagsalita na kararating lang. Babe, buti naman natandito ka na. Hindi mo ba ako na-miss? Malandi naman lumapit si Desi kay Ruel at parang tuko na pumulupot sa kanyang braso. Mas lalo naman lumala ang inis ko dahil sa pagkakapulupot ni Desi sa braso ni Ruel. Parang gusto ko itong higitin at ilayo kay Ruel. Gigil na gigil naman ako nagtipa sa aking keyboard para ipakitang naiinis ako sa kanilang dalawa. Pero bakit ba ako naiinis? Biglang tanong ko sa aking isipan. Pansin ko naman ang pag-alis si Ruel sa kamay ni Desi na nakapalibot sa kanyang braso at tuwid na naglakad sa opisina niya. Mabilis namang sumunod si Desi kay Ruel na pumasok sa loob ng opisina nito. Pinipigilan ko naman ang lumingon sa bintana para ipakita na wala akong pake sa kanilang dalawa. Pero naiinis talaga akong isipin na magkasama silang dalawa sa loob ng opisina nito. Pero mas lalo ako nainis dahil ang lingunin ko ang opisina ni Ruel. Hindi ko na makita ang ginagawa ng dalawa sa loob dahil nakaharang na ang kortina sa salamin. Malakas ko namang hinampas ang lamesa bago nagtatagis ang bagang na tumayo. Sa aking pagtayo, isang tanong naman ang biglang pumasok sa aking isipan. Bakit ba apektado ako sa kanilang dalawa? Ano bang pake ko sa kanila? Tanong ko sa sarili. Ngunit hindi pa rin naman nawala ang nararamdaman kong inis. Kung ano-ano naman tuloy ang pumapasok sa aking isipan na kung ano nang ginagawa ng dalawa sa loob. Puno naman ng pagtitimpi ang aking sarili na pumasok sa loob. Pero baka kung ano pa makita ko. Bigla naman ako nabuhay ng loob na maalalang may pinapipirmahan nga pala si Mr. Diego kanina kay Ruel. Nakakaloko naman akong umiti habang hawak-hawak ang papel na kailangan kong papirmahan. Hindi na ako kumatok pa sa pinto at kusa na akong pumasok. Pero ganoon na lang ang biglang pagbabago ng aking ekspresyon nang makita kong hinahalikan ni Desi ang leg ni Ruel habang nakapikit. Hindi ko alam pero parang ilang beses akong sinaksak dahil sa aking nasaksihan. Pero hindi ako nagpatinag sa aking nakita at nararamdaman. Sorry kung naistorbo ko kayong dalawa, pero urgent lang. Bigla namang napatigil si Desi sa ginagawa nito at sabay na lumingon ang dalawa sa akin. Nanlalaki pa ang mga mata ni Ruel at mabilis na tinulak si Desi palayo sa kanya, kaya muntik pa itong matumba sa sahig. Pinapapirmahan nga pala sa inyo ni Mr. Diego si Ruel. Alam ko nakamasid sa akin si Desi kaya naglakad ako papalapit kay Ruel para iabot ang papel. Pero nang ilapag ko sa lamesa ni Ruel ang papel, sinigurado kong makikita at mapapansin ni Ruel ang umbok ng aking hinaharap. Kitang-kita ko naman kung paano lumunok ng sunod-sunod si Ruel dahil sa ginawa ko. Habang masama naman ang mga matang nakatingin sa akin si Desi. Pero hindi lang doon nagtatapos ang plano ko. Dito niyo raw po, sir, pipirmahan. Turo ko sa gilid ang papel at sinasadyang isinayad ang aking hinaharap sa balikat ni Ruel. Damn, umanda ka sa akin mamaya, Teresa. Nagtatagis ang bagang sambit ni Ruel. Mabilis ko namang kinuha ang papel matapos pirmahan ni Ruel at walang anik-anik na naglakad paalis ng kanyang opisina. Dinala ko naman kaagad ang papel kay Mr. Diego. Naging maayos naman ang trabaho ko sa kumpanya ni Ruel sa loob ng isang buwan. Nasisira lang naman ang mood ko kapag nakikita si Desi na pumupunta para bisitahin si Ruel. 10 p.m. na ng gabi nang matapos ako sa aking ginagawa. Busy pa naman si Ruel sa trabaho niya kaya nauna na ako sa kanya. Hindi na ako nagpaalam dahil kanina pa talagang 8 ang out ko. Tinapos ko lang talaga ang trabaho ko dahil ayoko matambakan sa susunod na araw. Uwi ka na, Teresa. Muntikan pa akong magulat ang biglang sumulpot sa akin likuran si Gerald. Sobrang lawak pa naman ang ngiti nito. Oo kakaut mo lang din. Tanong ko habang sabay kaming naglalakad palabas ng building. Isa sa mga manager ng kumpanya si Gerald. Nakilala ko ito dahil sa kanyang pagiging madaldal. Ang daming gawain, kaya ngayon lang din ako makakauwi. Mahina pang natawa si Gerald.
Bago mo gusto mo bang kumain muna? Paanyaya ni Gerald. Umiling-iling naman ako bago tumugon. Hindi pwede kailangan ko nang umuwi, next time na lang. Nang makalabas na kami ng building, dediretso na sana kami papunta sa sakayan ng taxi. Nang biglang isang humaharurot na sasakyan ang akmang babangga sa aming dalawa ni Gerald. Pareho naman kaming napadasal at hinihintay ang pagtama ng kotse pero bigla itong tumigil sa harapan naming dalawa ni Gerald. Balak mo ba kaming patayin? Ayusin mo nga yung pagmamaneh. Hindi na natapos si Gerald ang sasabihin niya nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at galit na lumabas mula doon si Ruel. Hindi naman nakaimik si Gerald nang mapagtanto kung sino ang nagmamaneho ng sasakyan. You're fired, Mr. Aala. At ikaw naman na babae ka. Get in the car, Teresa. Puno ng otoridad ng utos ni Ruel. Hindi naman ako makapaniwala dahil sa sinabi nito. Mabilis na tumalikod si Ruel at sumakay ng sasakyan. Nagmamadali akong sumakay ng sasakyan para sundan si Ruel upang kausapin ito. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa si Gerald na naglakad paalis. Bakit mo naman ginawa yun kay Gerald? Muntikan mo na nga kaming mabangga. Galit na sigaw ko kay Ruel. Mabilis naman na pinaharurot nito ang sasakyan at parang hindi ako naririnig. Ano bang problema mo? Galit na tanong ko pero parang hangin lang ako sa kanyang tabi. Natatakot na ako dahil sa sobrang bilis ng takbo ng kanyang kotse. Ayoko pang mamatay. Habang si Ruel, seryosong-seryoso na nagmamaneho. Stop the car! I said stop the car, Ruel! Kung hindi bubuksan ko tong pinto, tatalon ako palabas. Pambabanta ko para itigil ni Ruel ang kotse. Natinag naman siya sa banta ko at inihinto ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Mabilis kong binuksan ang pinto ng kotse at akmang lalabas sa sana nang biglang hawakan ni Ruel ang kamay ko at mabilis akong hinigit papalapit sa kanya. Halos manlaki ang aking mga mata nang biglang sakmalin nito ang aking mga labi. Hindi ko alam pero biglang nawala lahat ng galit ko dahil sa halik na yon ni Ruel. Hindi ako pumiglas dahil parang nabuhay lahat ang dugo ko dahil sa halik naming dalawa. Mas lalo namang lumalim ang halikan naming dalawa ni Ruel sa puntong hindi ko na namamalayan na kung saan na pala napupunta ang kamay ni Ruel. Gusto ko, akin ka lang, Teresa. Ayoko na may ibang lalaki na lumalapit sa'yo. Gusto ko ako lang. Ako lang dapat, Teresa. Naiintindihan mo ba? Para naman akong bata na tumango kay Ruel. Naupo ako sa kanyang ibabaw at sinimulan nitong halikan ng aking leeg. Napuno naman ng kiliti ang katawan ko at kakaibang sensasyon. Alam ko nabubuhay ng pangangailangan ko ngayon. At alam ko rin gayon din si Ruel. Dahil ramdam na ramdam ko ang pagkalalaki nitong tigas na aking kinauupuan. Gusto kitang dalhin sa langit, Teresa. Hanggang sa tumirik yung mga mata mo. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Ruel. Habang ang katawan ko naman, nakusang tumutugon sa mga kagustuhan ni Ruel. Sigurado ka bang dito talaga natin ito gagawin? Paninigurado ko kay Ruel habang nakaupo ako sa ibabaw nito. Wala na akong kahit na isang saplot, gayon din naman si Ruel. Damang-dama ko pa ang malaki at mahaba nitong talong sa aking tiyan. Oo naman, ayaw mo ba dito? Balik na tanong ni Ruel. Gusto, pero baka may makakita sa atin. Pagdadalawang isip ko. Tinta naman ang salamin ng sasakyan, isa pa. Wala namang gaano na nada ang sasakyan. Wala makakapansin sa ating dalawa dito na may ginagawang milagro. Tumango naman ako kay Ruel bilang tugon. Sit on it now, baby. Utos ni Ruel na ang tinutukoy ay ang kanyang pagkalalaki. Kinakabahan naman ako dahil sa laki na kanyang talong, baka hindi ko kayanin. Isa pa, virgin pa naman ako hanggang ngayon kahit nagsilang na ako ng sanggol. Halos tumirik naman ang aking mga mata dahil sa 8 pulgadang kahabaan ni Ruel. Punong-puno ng mga malalakas na halinghingan loob ng kotse. Hanggang sa marating naming dalawa ni Ruel ang rurok ng kaligayahan. Pagod na pagod at nanlalambot na makauwi kaming dalawa ni Ruel sa bahay. Tulog na ang mga tao dahil halos patay na mga ilaw. Bala ko pa sana maligo pero dahil sa pagod, pareho kaming bagsak sa higaan ni Ruel at mabilis na nakatulog. Maganda ang gising ko na magising ako ng umaga. Wala na si Ruel sa aking tabi pero naririnig ko ang shower sa banyo na bukas. Muli namang bumalik sa aking isipan ang nangyari kagabi. Hindi ko akalain na ganun-ganun lang pala ako bibigay sa lalaking yun. Humihikab akong bumangon sa pagkakahiga para sana puntahan si Kevin sa kwarto nito
Pero halos maligas ako sa aking kinatatayuan nang biglang lumabas si Ruel sa banyo na basang-basa ang katawan at walang miski isang saplot. Hindi ko naman maunawaan kung bakit buhay na buhay ang alaga nito. Napalunok tuloy ako. Gising ka na pala. Tapos na akong maligo. Ikaw naman. Gusto sana kitang kasabay maligo ngayon. Kaso, mahimbing pa ang tulog mo. Ayoko namang istorbohin ka. Dahil alam ko napagod ka kagabi sa ginawa natin. Bumukas naman ang ngisi ni Ruel nang mapansin nito kung saan ako nakatingin. Paano ba naman hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanyang higanting alaga na buhay at parang handa ng manuklawa. Maliligo na ako. Tugon ko dahil parang biglang nag-init ang paligid dahil kay Ruel. Mamaya ako nalang pupuntahan si Kevin. Panigurado na tulog pa naman ito ngayon. Natatawa naman si Ruel nang bigla akong pumasok sa loob ng banyo. Binilisan ko lang ang pagligo ko at nang matapos, pansin kong wala na sa loob ng kwarto si Ruel, kaya nagmadali ako nag-ayos ng aking sarili para bisitahin si Kevin. Pagpunta ko naman sa kwarto nito ay mahimbing pa rin itong natutulog sa kanyang kama. Kaya hinalikan ko na lang ito sa kanyang pisngi at muling inihabilin kay Mama. Sakto namang paglabas ko ng bahay ay nandoon ang kotse ni Ruel. Dumaan na muna kami sa isang coffee shop para mag-take out ang breakfast bago tumuloy sa kumpanya. Pagkarating doon ay dating gawi. Kanya-kanyang trabaho kami ni Ruel. Hey, mamaya na yan. Let's have a lunch together. Napatingin naman ako kay Ruel na nakatayo sa aking harapan at may ngiti sa kanyang labi. Pati tuloy ako ay nahawa sa kanyang ngiti. Hindi ako nakakaramdam pa ng gutom pero nang yayain ako ni Ruel ay biglang kumulo ang aking tiyan. Saan naman tayo kakain? Takang tanong ko habang nililigpit ang aking mga gamit. Sa loob ng opisina ko, bumili na ako ng kakainin nating dalawa sa labas kanina. Ipinakita naman ni Ruel ang dala-dala nitong pagkain. Sabay kaming pumasok sa loob ng opisina ni Ruel at naupo sa sofa para doon kumain. Tahimik lang kaming dalawa at parang walang gustong bumasag sa katahimikan. Pero nalingunin ko si Ruel, puro sa sanlabi nito, kaya isang pilyong idea naman ang pumasok sa aking isipan. Ang dumi mong kumain. Sambit ko at lumapit kay Ruel para halikan ng kanyang labi para mawala ang mantsa doon. Mas lalong lumaki ang ngiti sa aking labi nang biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Ruel at inuluwa niyon si Desi na may malaking ngiti sa labi. Ngunit agad yung napawi na makita kaming dalawa ni Ruel. Mas lalo ko namang hinalikan sa labi si Ruel para asarin si Desi. Kitang-kita ko naman kung paano manglisik ang kanyang mga mata at mabilis na naglakad paalis. Natapos naman ang lunchtime, naisipan kong bumaba para sana kumuha ng kape pero ganoon na lang ang pagtataka ko kung bakit pinagtitinginan ako ng mga tao at sa bawat daan ko ay napupuno ng bulungan. Well, look who's here. Alam niyo ba na ang babaeng to'y isang katulong lang na kumapit sa patalim para makaahon? Isa kang kabete. Inakit mo si Ruel para gamitin siya. Ang landi mong babae ka. Sarkastiko naman ako natawa dahil sa sinabi ni Desi. Ngayon naman ay pinagtitinginan na kami ng mga tao sa paligid na may halong bulungan. Sino kaya sa ating dalawang totoong malandi at kabit? Bakit? Ano ka ba ni Ruel? Taas kilay at buong tapang kong tanong. I'm his girlfriend at inaagaw mo sa akin na lalaking mahal ko. How dare you to kiss him sa loob pa talaga ng opisina niya? Kaya ka lang naman naging sekretarya sa kumpanyan to dahil isa kang kabit. Nanggigigil na sigaw ni Desi. Ikaw, girlfriend ni Ruel, mas bagay sa yung titulong para usan lang. At saka anong silbi ng pagiging girlfriend mo kung ako ang asawa? Halos manlaki naman ang mga mata ni Desi sa sinabi ko. Kasabay noon ang pagkagulat din ng mga tao sa paligid namin. Sino kaya sa ating dalawang kabit? Ikaw na girlfriend ko no? O ako na legal na asawa? Dahan-dahan naman ako naglakad papalapit kay Desi. Hindi ko naman inaasahan na bigla akong itulak ni Desi palayo dahilan para matumba ako sa sahig. Pero saktong pagtumba ko'y ang pagdating ni Ruel. Kaagad na lumapit si Desi kay Ruel para kumapit dito. Pero bago mangyari yon, nahagip naman ako ng mga mata ni Ruel kaya hindi natuloy ang balak ni Desi dahil mabilis na lumapit sa akin si Ruel para tulungan ako. Teka, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sino may gawa sa'yo nito? Sunod-sunod na tanong ni Ruel na may halong pag-alala.
Kitang-kita ko naman kung paano nanlaki ang mga tao sa paligid na mapagtanto na totoo ang mga sinabi ko. Mababa ka naman sa mukha ni Desi na hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Ayos lang ako, wala lang to. Sambit ko habang nakahawak sa akin si Ruel. Sino may gawa nito sa asawa ko? Galit na tanong ni Ruel sa mga taong nakapalibot sa amin. Hinawakan ko naman sa braso si Ruel para pakalmahin ito. Ano ka ba, wala lang to, hayaan mo na, tara na nga. Wala naman nagawa si Ruel nang higitin ko ito palayo sa mga tao. Sinasadya ko naman lumakad sa harapan ni Desi at mapang-asar ng umiti. Kinindatan ko pa ito bago tuluyang umalis. Sa patuloy na paglipas ng panahon, aaminin ko ngayon ako pumabor sa naging desisyon ko noon na pumirma sa marriage contract kahit nasa pilitan pa yon. Buong akala ko'y hindi ko kakayanin ang makasama si Ruel at matali sa kanya. Pero ngayon, parang hindi ko na yata kayang mabuhay nang wala siya sa aking tabi. Hindi ko akalaing dadating ako sa puntong matututunan ko na rin na mahalin na lalaking hindi ko inaasahan na dadating sa buhay ko. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayong araw dahilan para tanghali na ako magising. Wala si Ruel sa aking tabihan dahil panigurado namang pumasok na yun kanina pang umaga. Akala siguro nun ay mahimbing lang ang tulog ko kaya hindi na ako ginising. Aling Kim, nakita niyo ba si Mama at Kevin? Tanong ko dahil hindi ko makita ang maglola. Ang alam ko ay lumabas magagala yata ang dalawa. Tumango naman ako bilang tugon kay Aling Kim. Ayoko sanang pumasok pero wala naman akong ibang gagawin dito sa bahay. Kaya mabilis ako nag-ayos para pumasok. Naka-receive rin ako ng message mula sa kumpanya na may meeting na gaganapin mamaya at kailangan na nandoon ako dahil importante raw ang pag-uusapan. Nag-book naman ako ng taxi papunta sa kumpanya ni Ruel. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang atmosphere nang itapa ko ang aking mga paa sa loob ng building. Parang may hindi tamang nangyayari. Umiling-iling naman ako para isa walang bahala ang nararamdaman. Nagtungo na ako sa palapag kung saan ang opisina ni Ruel pero pagkadating ko sa labas ng opisina, bumungad sa akin ang mga damit ng babae na nakakalat sa sahig. Bigla namang nawala lahat ng emosyon ko at napilitan ng galit. Para akong takuray na umuusok sa galit at hindi mapigilan ng sariling emosyon. Ang kapal ng mukha niyang gawin sa akin to. Sa bawat hakbang ko papalapit sa loob ng opisina, dinig na dinig ko ang mga halinghing na nagbumula doon na halos ikadurog ng puso ko. Mga walang hiya ka. Will you marry me, Teresa? Bungad sa akin ni Ruel nang pagpasok ko sa loob ng opisina nito. Hindi ko naman magawa-gawa ang iproseso ang mga nangyayari dahil sa labis na gulat at kaguluhan. Bakit ang damit na nakakalat sa labas at bakit may mga naririnig akong halinghing na babae dito sa loob kanina? I expect na makikita kong may kasamang ibang babae si Ruel sa loob, pero iba ang naabutan ko. Si Ruel na nakaluhod sa aking harapan at may hawak na diamanteng singsing at may malaking bato na kumikinang. Sa likuran naman ni Ruel ay sina Mama at Kevin, Ma'am Ana at ang asawa nito. May tarpaulin pang hawak na may nakasulat na Will you marry me? Anong ibig sabihin nito? Hindi pa rin makapaniwala ang tanong ko. It's a surprise, baby. Hinanda ko to para sa'yo. Para formal na, yayain ka magpakasal. Kaya again, handa ka na bang pakasalan ako at matali sa akin habang buhay? Tanong ni Ruel kaya hindi ko napigilan ang emosyon ko na bumukos. Umiyak ako sa kanilang harapan kaya mabilis na tumayo si Ruel para mahigpit akong yakapin. You know what, baby? Unang kita ko pa lang sa'yo nun, nang hampasin mo ko ng walis tambu sa ulo. Alam ko may iba na sa'yo. Hindi ko rin akalain na magagawa mo mabuntis gamit lang ang alam mo na. At ang malaman ko, may anak tayong dalawa. Hindi ko alam pero sobrang saya ko nun na hindi makapaniwala. Kaya ang agad kong pinirmahan ng marriage contract na walang kahit anong pagdadalawang isip. Pero ngayon, gusto kong maranasan mo at gusto kong iparanas sa'yo ang maglakad sa gitna ng altar at formal ka maging tunay kong asawa, Teresa. Gusto kitang pakasalan ulit. Pwede ba? Mahabang saan ni Ruel kaya mas lalo ako naging emosyonal. Ayoko matali sa isang lalaki habang buhay. Pero kung sa'yo, bakit hindi? Hindi ako handang pakasalan ka, Ruel, dahil gusto kong pakasalan ka. Kaya oo. Natawa naman ako dahil imbes na si Ruel ang sumigaw sa saya,
Sina mama at tita ang narinig kong sumigaw kasama ang aking anak. Hey, kiddo, can you close your eyes for a while? Paghingi ni Ruel ng pabor kay Kevin. Mabilis naman tumango si Kevin at pumikit. Nagtataka naman ako dahil sa ginawa ni Ruel. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang bigla akong haltakin ni Ruel papalapit sa kanya at mabilis akong siniil ng isang matamis na halik. Ay, Diyos ko po, Mariosep! Natawa naman kaming lahat ang biglang nagsalita si Tita Ana. Akala mo ba, ikaw lang ang may sorpresa? Panigurado mas matutuwa ka sa sorpresa ko sa'yo. Makahulugan naman akong tumingin ng tuwid kay Ruel habang nakangisi sa kanya. Agara naman nagsalubong ang dalawang makakapal na kilay ni Ruel dahil sa akin sinabi. Anong sorpresa naman yan? Curious sa tanong ni Ruel, kaya napangiti naman ako. Alam kong pati si na mama ay naghihintay din kung ano ang sorpresa ko. Lumapit ka sa akin, may ibubulong ako. Utos ko na mabilis sa sinunod ni Ruel. Inilapit ko naman ang bibig ko sa tenga nito saka bumulong na may malaking ngiti sa labi. Matapos kong bumulong, ganoon na lang kabilis ang pagbabago ng ekspresyon ni Ruel. Nanlalaki ang kanyang mga mata na hindi magawang makapaniwala. Nakanganga pa ito at halatang hindi magawang maproseso ang sinabi ko. Doon ko lang napansin na naiiyak na pala si Ruel kaya natawa naman ako. Kalalaking tao iyakin. Ang OA mo naman, sinabi ko lang naman sa'yo na buntis ako. Natatawa kong sambit at napairap sa hangin. Mama, magiging kuya na po ako. Excited na tanong ni Kevin at mabilis na yumakap sa akin. Yes, baby. Excited ka na ba? Sunod-sunod naman tumango si Kevin sa tanong ko. Congrats sa inyong dalawa ng anak ko. Sabi ko na nga ba't kayo talaga ang para sa isa't isa. Nakangiting bati ni Tita Ana sa aming dalawa ni Ruel. Dahan-dahan ko namang naramdaman na mainit na palad ni Ruel na pumalibot sa aking bewang at ang hininga nitong tumatama sa aking tenga. Mahal na mahal kita, Teresa. Ihanda mo na sarili mo dahil kulang pang 10 anak natin. Mahina ko namang hinampas si Ruel sa kanyang dibdib dahilan para matawa ito. Masaya ako para sa'yo, anak. Nahanap mo na rin ang lalaking para sa'yo at ang magmamahal ng totoo sa nag-iisa kong anak. Mahigpit ko naman niyakap si Mama dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang araw ko ngayon. Napakaswerte ko at nakilala ko si Ruel. Hindi man naging maganda ang una naming pagkikita. Naging maganda naman na nagiging takbo ng aming buhay. Minsan ang mga taong akala natin ay hindi para sa atin. Hindi mo akalain sila pala talaga ang totoong magmamahal sa atin ng lubusan. Pinaghiwalay man kami ng tadhana ng mahigit 5 taon. Ngunit heto talagang may plano ang tadhana para sa amin. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Ilang taon ka nag-aiha?